Dumating na nga ang operation time at dito nga ay kasama si Zoe. Nagulat si Doc Meneses nang sabihin nga nitong si Zoe na dapat umano sa taong iyon ay mamatay na lang dahil wala siyang kwenta sa lipunan. Subalit nagalit si Doc Meneses sa kanyang mga sinabi, hindi umano ganoon dapat ang kanyang sasabihin. Dapat umano ay maging professional siya. Nagalit nga ni Doc Meneses ay pinascrub out niya itong si Zoe. Kung hindi lang, dumating ang isang tao mula sa kabilang room na nagsasabi kay Doc Minor na kailangan din siya dahil emergency at kailangan nang operahan. Ngayon, walang kasama itong si Doc Meneses. Napilitan na lamang siya na hayaan itong si Zoe. Nakiusap naman itong si Doc Meneses na mamaya ay kailangan niyang bantayan sa loob itong si Dax sapagkat meron siyang pupuntahan na sa pang-pasyente na kailangan nga ang kanyang presensya. Dito na nga nakaisip si Zoe na kung mag-iisa nga siya ay magagawa niya ang kanyang plano at maaari niyang kitlan ng ugat sa utak itong si Dax nang matuluyan na nga at magkaroon ng hemorrhage at tuluyan na nga ang mamatay. Sisiguraduhin umano niya iyon at natitiyak niyang mawawala na ang problema ng kanyang ina. Subalit siya ay nagdadalawang isip pa rin. Nang makalabas na nga siya ng OR, dito nga'y tumawag itong si Moira na makulit at gigil na malaman kung nagawa na ba niya ang inuutos niya tungkol kay Dax. Nag-aaway ang mag-ina. Sinabi niyang mahihirapan siya sa kanyang ginagawa at hindi niya gagawin yun dahil malalagay sa alanganin ng kanyang pagiging doktor. At walang ibang paghihinalaan nga kundi siya dahil siya lang ang may motibo lalo't mainit na mainit ang mga mata nila dito sa kanya dahil na rin sa kaugnayan nilang dalawa. Sinabi ni Zoe na hindi niya gagawin ang pumatay ng tao dahil kapag nangyari yon, pagbibintangan siya at magpipiyesta silang dalawa sa loob ng kulungan. Yun ba daw ang gusto niya? Samantalang si Moira ay sinabi naman sa kanyang anak na ano ang gagawin niya. Para naman sa kanyang side, magiging makasarili ba daw siya at iisipin lamang ang kanyang sarili? Kaya naman itong si Zoe ay litong-lito na kung ano ba talaga ang kanyang gagawin. Inamalayan ni Zoe ang pagdatingan nitong si Lynette. Dito nga'y nagtanong si Lynette kung sino ang papatayin at bakit papatay. Gulat na gulat si Zoe at nanlaki ang kanyang mga mata. Agad naman siyang nagpaliwanag. Ang kanyang ina, ang kanyang kinakausap at hinahadlangan umano niya ang pagpapatay dito kay Dax. At galit na galit umano siya. Bakit niya yun ginagawa kahit na siya ay nakakulong na? Samantalang itong si Lynette napailing na lamang at sinabing siguraduhin niyang nagsasabi siya ng katotohanan dahil sa oras nga na may kinalaman or may ginawa siyang anumang bagay upang tulungan itong kanyang inang si Moira ay magiging kasabwat na rin siya sa mga nangyayari sa kanyang lolo Pepe at hindi niya matatakasan ang batas. Hanang husto si Zoe. Akala niya ay mabibisto na nga siya ng tuluyan. Paano na lang kaya kapag natuklasan ng lahat na siya ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin itong kanyang lolo Pepe? Sa kabilang banda, nakausap naman ni Zoe itong si Giselle na isa ring walang katiwa-tiwala sa kanya. At nang malaman nga nakasama si Zoe sa pag-opera kay Dax, galit na galit si Giselle sapagkat sinabi nito na siguraduhin lang daw niya na wala siyang gagawing masama o wala siyang ituturok na anuman para matuluyan si Dax dahil natitiyak niya na kahit professional siya o doktor siya, ang kanyang loyalty ay nananatili pa rin sa kanyang ina at kaepokritohan ang kanyang mga sinasabi na hindi niya magagawa ang mga masasamang bagay na iyon dahil anak nga siya ni Moira at may dugong kriminal siya kahit balibaliktarin niya ang mundo. Sa kabilang banda, nagtatanong itong si Justine dahil nga curious na curious siya dito kay Dax. Nung isang araw kasi ay nahuli niya itong si Zoe at si Dax na nag-uusap at tela hindi sila magsyota dahil nagkaaway ang mga ito, nag-aaway sa kanyang pakiwari. Agad niyang pinakita ang larawan dito kay Annalyn kung dito nga tinanong ni Justine kung meron ba itong nobyo itong si Zoe. Subalit ang sagot nga nitong si Annalyn ay wala.
Sinabi nga nitong si Justin kung wala siyang nobyo ay sino yung kausap niya nung isang araw na tela inaaway pa niya. Dito nga ipinakita ni Justin ang kanyang cellphone kung saan nakuhanin niya ng record na magkausap nga itong si Dax. Gulat na gulat si Annalyn sa kanyang mga nakita sapagkat paano nangyaring magkakilala sila ni Dax? Ano ang kaugnayan nila sa isa't isa? Linaw lang na si Zoe ay may kinalaman kay Dax at posibleng kasabwat nga ito sa mga pinagagawa ng kanyang ina. Yan ang ating pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap.